as of today, no, dito sa listahan na pinakita sa atin ni Undersecretary Gara is wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. We don't take this for granted. We are very serious about this. Any reports of tampering, etc., talagang ina-action na namin agad yan. And fire out na sa opisina ng DPWH sa Quezon City. Pero hindi ang mga haka-haka. Electrical failure daw ang salarin. Pero marami pa rin ang nagdududa. Ano nga ba talaga ang pinagmula ng sunog na sumiklab sa gitna ng init ng flood control scandal? Hindi pa nga nare-resolba ang issue ng korupsyon, may bago na namang investigasyon. Si Secretary Vince Dizon mismo may suspetsya pero kampante ang kalihim. Walang sunog ebidensya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan natin sa Maguindanao, Mapia Magabi. Simulan na natin ang agenda. Electrical failure itinurong dahilan ng sunog sa DPWH. Sa Quezon City, mga ebidensya sa flood control scandal hindi nadamay ayon kay Secretary Vince Dizon. Ombudsman Boying Remulla binawi ang planong pag-e-enforce ng 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Pagbuhay sa kaso, tinawag ni Villanueva na panghaharas. Dating kongresista handa raw mag-tell-all kaugnay ng flood control scandal. Siya mismo sangkot umano sa anomalya. Pagsasapubliko ng SALN ng mga senador, may go signal na ni SP Tito Soto. Abangan ang aming exclusive report. Isa pang exclusive, Congressman Toby Chanco, siningil daw ng taripa para sa proyektong ni-request niya kay resigned Congressman Saldico. At Sunshine Cruz muling pumalag sa anyay ridiculous rumors. Kanyang abogado, tinitingnan na raw ang mga fake news peddler. Maski si DPWH Secretary Vince Dizon, hindi raw maiwasang magsuspetsa sa nangyaring sunog sa DPWH office sa Quezon City. Pero pagtitiyak niya, walang nadamay na ebidensya kaugnay sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Walang ebidensya kaugnay sa flood control scandal ang nadamay sa nasunog na palapag ng DPWH building sa Quezon City kahapon. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon matapos na makalap ang initial facts ng insidente. As of today, no, dito sa listahan na pinakita sa atin ni Undersecretary Gara is wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. Tinama rin ng kalihim ang naunang pahayag ni Assistant Secretary Melody Villar sa Senado na ang gusaling nagsisilbing testing facility ng Region 4B ang tinupok ng apoy. Paglilinaw ni Dizon, operational ang Region 4B building dahil ang ikatlong palapag ng Bureau of Research Standards ang nasunog at hindi ang nasabing gusali. Lumalabas din daw sa inisyal na investigasyon na hindi sumabog na computer ang sanhi ng apoy, kundi electrical failures sa ikatlong palapag. The Region 4B building is safe and sound, but it is, I think, I don't know, a couple of 100 meters away from the BRS building.
but it was not affected by the fire. Sa pagsisiyasat ni OIC for Operations Undersecretary Lara Esquibil, mga dokumento ng 3 division sa ilalim ng BRS ang apektado. Ito ay manuals, references, reports at iba pa mula sa divisions ng Standards Development, Technical Services at Materials Testing. We have reports that all of these are scanned and 100% backed up in our online and physical drives. We don't take this for granted. We are very serious about this. Any reports of tampering, etc., talagang ina-action na namin agad yan. Naiintindihan daw ni Dizon kung may kanya-kanyang hinala ang publiko tungkol sa maaaring dahilan o motibo sa sunog, lalo't mainit pa rin ang investigasyon sa maanomaliang flood control projects. Anya, maski siya ay may suspetsa. Kaya ngayon, hinihintay nilang matapos ang investigasyon para mabigyan ng dagdag linaw at katiyakan ng publiko na walang makakalusot sa kontrobersiya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Showdown averted. Binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa Agenda Report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Pinky, mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at sibak party list representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng Ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO pa-agri-based livelihood projects sa Compostela Valley, pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulla ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So it's a surprise secret decision that came out. Ang desisyon ay pag-grant sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago, dismissed na palang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulla ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw nakakaalam sa naging reversal. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Sa desisyon ni Martires, granted ang apela ni Villanueva dahil daw sa kakulangan sa ebidensya dahil nakasaad umano sa order na buhay party list ang nagkapidaf o pork barrel funded project, hindi naman ang sibak party list. Iba rin daw ang pirma sa dokumentong ginamit ng Ombudsman sa standard signature ni Villanueva. Hanggang ngayon, Pinky, sinusubukan pa rin nating makakuha ng full document nitong naging desisyon noong 2019 dahil gusto sana nating masilip
yung mga detalye nito, pero hanggang ngayon wala pang nailalabas na dokumento ang senador maging ang ombudsman. At kanina sinabi nga ni Senator Joel Villanueva na inasahan na raw niya at ng kanyang kampo ang posibleng harassment at fake news. Pinky. Hana, so posible kayang may nangyaring sabwatan kasi hindi naman pala alam umano ng sino man na nagkaroon na ng desisyon si dating Ombudsman Martires. Di ba sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na tila walang may alam at nanahimik daw si Senator Joel Villanueva about it? Pinky, yan din yung tanong kanina kay Ombudsman Remulla at sinabi niya na nobody even in the office itself of the Ombudsman yung nakakaalam nitong nasabing desisyon. Pero hindi niya direktang nasagot yung tanong kung meron nga bang sabwatan, pero ayon sa kanya, iniimbestigahan nila kung ano nga yung nangyari. Pinky. Okay, so dahil sa confusion o development na yan, meron ba silang plano na mag-conduct ng internal investigation sa Office of the Ombudsman? Yes, Pinky, sabi ni Ombudsman Remulla, pag-aaralan daw nila itong lumabas nga na 2019 decision kasama yung internal investigation within the office. At maisama ko na lang din, naglabas ng isa ring proof itong si Senator Joel Villanueva na tila mukhang endorsement ng Office of the Ombudsman noong 2019 sa Senado sa parehong taon tungkol nga doon sa naging desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires. So sinasabi niya sa Senate media na mukhang ito nga ay isang proof na totoo at nangyari itong naging 2019 desisyon. At bukas, sasalang dito sa Senado yung Office of the Ombudsman para sa isang budget hearing at inaasahan nating mapapag-usapan itong naging issue nga sa naging 2016 dismissal order against Senator Villanueva. Sinubukan natin siyang tanungin kung haharapin niya ba si Remulla tungkol nga dito sa tila confusion. So far wala pa siyang sagot sa atin, maging kung hihingi ba siya ng public apology mula kay Remulla. Balik sa'yo, Pinky. Okay, so Hana, merong pinadala, tama ba, si Senator Joel Villanueva sa inyo, sa mga reporters ng dokumento or certification rather, mula sa Office of the Ombudsman? Hindi ba pati sa Sandigan Bayan na wala siyang pending na kaso, parang to that effect, at cleared siya dito sa nangyari sa utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016? Tama, Pinky. Isa yun. Actually, those are two documents. Yung isa ay galing sa Office of the Ombudsman. Yung isa naman ay Sandigan Bayan to prove daw na wala siyang pending admin or criminal charges or cases before the body. At tinanong natin kung bakit siya nanghingi ng clearance kasi makikita doon sa papel na this September siya humingi nung request. Sabi niya, yun daw ay para maklarify yung mga balita ng tila fake news peddlers daw sa paligid niya. Kaya nga rin niya nabanggit na inasahan na raw nila ang tila harassment at fake news na lalabas laban daw sa kanya. Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. At makakausap po natin ngayon Constitutional Law Professor Ralph Sarmiento ng University of St. LaSalle sa Bacolod. Sir, magandang gabi po sa inyo. Yes, good evening, Pinky. Alright. Unang-una, siguro, maaari niyo ba kaming tulungan na intindihin itong istoryang ito para po sa katulad namin na non-lawyer, hindi naman nag-abogasya, hindi namin masyadong maintindihan. Although, of course, we're trying our best. What happened here, sir? So ngayon so parang nagka-confusion tayo ngayong araw because there was an announcement from the new ombudsman that he will be writing a letter to the Senate President and that he intends to request the Senate President to enforce a 2016 decision ng Office of the Ombudsman, signed by former Ombudsman Conchita Carpio Morales. So that was 9 years ago pa. And it
yung background facts po noon, these are the PDAF na mga allegations way back 2008 pa. And at the time, Senator Joel Villanueva was not a member of the Senate at the time, but he was a party list representative nung SIBAC way back nung time na yon. And then yung 2016 decision po, it was already at the time when Joel Villanueva was already a senator. Opo. So yung nangyari po doon, there was a request from Conchita Carpio Morales, the ombudsman at the time, and then it was not acted upon by the Senate. Okay. Yun po yung But nangyari. to be clear, Professor, yung pong naging desisyon ng Office of the Ombudsman in 2016 was to recommend, tama ho ba, to recommend na matanggal po sa pwesto si Senator Joel Villanueva? Well, as we understand it, no, the way the facts were presented, I think it's an administrative case, no. So in administrative cases po, the ombudsman has the power to dismiss. And once there is a dismissal, there is an accessory penalty of perpetual disqualification from public office. So that was the order that the ombudsman was requesting that the Senate would enforce in 2016. Yung admin case. Dito po ako nalilito, Professor, if you will, no? Dahil sa pagkaintindi ko po, ang Office of the Ombudsman has the power to suspend, to dismiss elected officials, except the President, the Vice President, members of the Judiciary, and members of Congress. So how does that work na nirecommend po siyang matanggal, pero doon po sa pagkabasa ko, kung tama po yung aking pagkabasa, ay walang poder ang ombudsman na madismiss po yung Presidente, Vice President, members of the Judiciary, or members of Congress? Isa po kasi itong medyo confusing na legal issue, constitutional issue na dinidiscuss sa law school, yung power ng ombudsman na mag-dismiss ng sitting members of Congress. And especially yung facts, no, yung accountability happened at the time when they were not yet a member of the Senate, kasi member siya of the House of Representatives at that particular time. Now, you might be referring to Section 21 of the Ombudsman Act of 1989, no? So yung Section 21 po has limited the power, the disciplinary power of the Office of the Ombudsman to any elective or public elected or appointed public official, except only three things, no? Yung mga impeachable officers under Article 11 of the Constitution, and then members of Congress and members of the judiciary. So yun po, it was limited. So yung bottom line po noon, under the law, yung Ombudsman Act, yung Office of the Ombudsman has no disciplinary jurisdiction or authority over members of Congress. Kaya lang po, may contention man po sa constitutional law. Now, of course, we know that the Constitution is supposed to be supreme, no? So we have to examine whether yung Section 21 of the Ombudsman Act is consistent with what the Constitution says, no? So yung under Article 11 po ng Constitution, may tinatawag po tayo ng mga impeachable officials. Yung mga impeachable officials po natin, yung President, yung Vice President, yung mga members ng mga Constitutional Commission, yung Ombudsman po, so they are impeachable officers. Yung bottom line po nun, they may only be removed by impeachment for and conviction for certain offenses as enumerated in Article 11, Section 2 of the Constitution. So yung provision po ng Article 11 Section 2 is restrictive, meaning to say they may only be removed by impeachment. Okay. And then sabi po doon, all other officers may be removed pursuant to law or as provided by law. Okay. Now, so yung enumeration po noon, it does not include members of Congress. So we have to consult other provisions of the Constitution whether sino yung based on the Constitution, who was given the authority to discipline or and up to the point of removing members of Congress. So yung authority po natin dito is Article 6 of the Constitution. Yung kaya lang naman po yung sinasabi sa Article 6 of the Constitution, yung its house, no, pwedeng mag-discipline ng kanilang members. They can punish their members for disorderly behavior. And then sabi po ng Constitution,
they can be removed, they can be expelled, they can be suspended upon the vote of 2/3 of all the members of Congress. Opo. No? So yun po. Kaya lang po yung question po doon, the Constitution gave the Senate and the House to remove or to expel their respective members. Pero it doesn't say that only the House or only Can the do Senate that. move. Okay. Yeah. All right. So hindi po siya restrictive na pareho ng impeachable officers. Ganito po, yung pong naging order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na tanggalin sa pwesto, hindi ho ba basically yun naman po yun, tanggalin sa pwesto, remove from office si Senator Joel Villanueva na hindi po sinunod ng Senado at that time. Was that the right thing to do? Did the Senate have the right to actually not follow the recommendation or the order of the Office of the Ombudsman? The point of view of the Senate at the time, no, as I understand, they based it on Section 21 of the Ombudsman Act. So because the Section 21 of the Ombudsman Act specifically excludes members of Congress from the disciplinary jurisdiction of the Ombudsman. So yun po yung naging Yun basis po yung nila. pinag-usapan natin kanina. Yun yung po naging basis nila. No? I see. So pero yung sinasabi naman po ng Ombudsman, well, under the Constitution, we are given the power to investigate. And then we are not limited. We are not restricted from investigating acts of members of Congress or even members of the Senate because the Constitution doesn't say anything about that. So yung point na naman po ng Ombudsman doon, therefore we can investigate and even recommend dismissal or removal of members of Congress. Kaya lang po, yung power to remove naman po, we understand that is given to the respective houses in Congress. So upon the vote of 2/3 of all members of Congress. So lumalabas. So I would say that the proper thing to have been done is when the Senate President receives a request like this, or a recommendation from the Office of the Ombudsman, which is the result of an investigation, I think po yung dapat gawin doon is for the Senate President to endorse the matter to the Ethics Committee, and then for the Ethics Committee to look into the basis of the allegations and the recommendation of the Ombudsman, and then eventually put it to a vote. So, dapat dumaan sa Ethics Committee. Yeah. So bobotohin nila 'yon. Opo. If the House, either the House of Representatives or the Senate will have to decide based on the requirement of the Constitution na 2/3 vote, to expel a member. Okay. Constitutional Law Professor Ralph Sarmiento ng University of St. La Salle sa Bacolod. Sir, thank you so much for your time. Thank you. Kung may umaalis, may dumarating din. Habang umuurong ang ibang resource persons para bigyang linaw ang flood control scandal, isa namang dating kongresista ang handa raw mag-tell-all sa Ombudsman. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa raw mag-tell-all ang isang dating Quezon City Congressman tungkol sa mga maanumalyang flood control project. Nakatanggap din ako ng tawag kaninang umaga, very early in the morning. Isang kaibigan ko, para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Hindi pinangalanan ni Remulla kung sino ang dating kongresista at wala rin daw siyang ideya kung saang distrito ito galing. Pero ang aasahan daw ng publiko mula sa tell all, yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Kanina, nagpakita sa Office of the Ombudsman si former DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Mag-aalas 9 dumating si Hernandez kasama ang mga police escort bilang pagtugon sa isang subpoena mula sa Field Investigation Office 1 ng Ombudsman. Naihain ito noong October 15 at natanggap ni Hernandez October 17. Dumalo si Hernandez sa isang clarificatory interview na ayon sa Ombudsman ay bahagi ng kanilang fact-finding investigation sa mga anomalous flood control project ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay naman sa flood control probe, ibabalik ng Ombudsman sa DOJ ang 5 kaso ng mga questionableng proyekto sa Bulacan. We are returning it to them already. Sila na mag-PPI at sila na ang magtatrabaho nun at mag-file ng kaso since hawak na nila yung testigo para hindi na umulit yung proseso rito. Inaasahang makakapagsampa na ng mga kaso ang DOJ sa November 20. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
May paalala ang Malacanang sa publiko. Si PBBM ang nagsiwalat kung gaano katalamak ang korupsyon sa gobyerno. Ito ang sagot ng palasyo sa isang survey kung saan nasa top 5 ng mga urgent concerns ng mga Pilipino ang issue ng katiwalian. Giit ni US Yusek Claire Castro, hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, hindi itinago ng Pangulo ang problema sa korupsyon. At siya mismo ang naglantad nga nito. Matatanda ang naungkat ang flood control scandal matapos ang 4th State of the Nation address ni PBBM noong Hulyo. Nagsisinungaling lang daw si dating Senador Antonio Trillanes para mapansin muli sa politika. Ito ang hinala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos sampahan ni Trillanes ng plunder complaint sina FPRRD at Senador Bongo. Kaugnay ang complaint sa bilyong-bilyong pisong halaga ng government infrastructure contracts na na-corner ng tatay at kapatid ni Go. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, mariing itinanggi ni Panelo na may kinalaman ng senador at dating pangulo sa mga kontrata. Pero ipinagtanggol niya ang pagbid ng mga kumpanya ng pamilya Go sa mga proyekto. Dati nila lang ginagawa yan, parang tumaymay, parang naman unfair, unjust ang gagawin mo. Bakit mo tatanggalin naman ang karapatan nila magnegosyo? Don't even understand at pinapatulan niyo si Trililing. He has been lying. All the accusations that he has thrown against the Dutertes, hindi naman niya naprubahan, di ba? Do you think meron pong kahihinatnan itong complaint na to by Senator Trillanes? Pareho ng mga complaint na pinal niya na wala nangyari. Tuloy na ang labasan ng yaman ng mga senador sa gitna ng tumitindi pa ring issue ng korupsyon sa bansa. Si SP Tito Soto mismo isiniwalat na ang kanyang salin. Pero tila may iba pang nasilip ang publiko sa dokumento. Alamin yan sa exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa lumalakas na panawagan ng taumbayan para sa transparency, binigyan na ni Senate President Tito Soto ang Senate Secretariat na ilabas ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador sa mga hihiling nito. Nilinaw naman ni SP Soto kung nais ng mga senador na ilathala sa kanilang social media page, walang nagbabawal sa kanila. It's up to the senator, no? If you want to follow the procedure of the secretariat, then go. If you don't want to follow and you just want to give it away, go ahead. Ngayon magkukusa na lang. Problema. Yeah, in my case, sabi ko naman sa kanila basta may letter request lang akin, hindi na kailangan yung may affidavit pa. Sa kopya ng salin ni SP Soto na nailathala na online, nakasaad na may 8 siyang kamag-anak na nasa gobyerno ngayon. Sa panayam ng Politico Nightly, sinabi ni Soto na suportado niya ang anumang hakbang para mabigyan ng mas malinaw na kahulugan ang political dynasty. Hindi lang basta second degree of consanguinity, hindi lang basta ron. Kailangan ma-define ano-ano at paano. Okay sa akin ang anti-political dynasty, basta define natin mabuti anong kasama. Pangalawa, political dynasty ba yung Mayor CB ko ng Pasig? Ako'y senador. Mapapanood mamayang 9:00 ng gabi sa programang Politico Nightly ang kabuang panayam kay Senate President Soto. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. May mga nasampulan na naman na ang DPWH na mga opisyal nito na sangkot umano sa flood control scandal. Nagbabalik si Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman. Sino-sino naman ang mga kinasuhan ngayon, Joan? Corina, formal na nga naghain ng reklamo ang DPWH dito sa opisina ng Ombudsman ngayong araw. Kasunod ito ng mga naging rekomendasyon ng ICI. Mga bandang 4:00 ng hapon dumating dito si DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Chairperson Justice Andres Reyes para sampahan ng reklamo ang 20 incumbent officials ng DPWH sa Davao Occidental at La Union na sinasabing sangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa lugar. Kasama rin sa mga inireklamo
inireklamo ang Silver Wolves Construction Corporation na kontraktor ng La Union Substandard Flood Control Project na may kabuuang halaga na 179.5 million pesos. Inireklamo rin ang St. Timothy Construction na pagmamay-ari ng pamilyang Diskaya na contractor naman ng Davao Occidental Ghost Flood Control Project na nagkakahalagang 96.5 million pesos. Maaari silang humarap sa mga kaso ng malversation of public funds through falsification of public documents. Hindi na raw dadaan sa evaluation at fact-finding ang mga nasabing reklamo dahil verified petition na ito at na-vet na ang lahat ng dokumento ng DPWH at ICI. Ayon din kay Remulla, tinitignan na raw nila bilang persons of interest ang magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Napag-alaman kasi sa kanilang unang pagsisiyasat na beneficial owner raw ng Silver Wolves Construction Corporation si Eric Yap. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest, also punishable also under Republic Act 3019. Habang lumalabas naman daw sa AMLAC records na nakatanggap ng pera mula sa mga Diskaya si Edvic Yap. Kaya ire-request na rin daw ng Ombudsman na i-freeze muna ang assets ni Eric Yap. Yes. Actually, marami lang pending ngayon sa AMLAC na freeze orders. May ka-file lang sa Court of Appeals. And we will do that. Well, as soon as possible kasi person of interest na siya. And may complaint na. Then we will just transmit the cover page to the AMLAC. Dagdag pa ni Remulla, sinusubukan daw kasi nilang itago yung mga ganitong impormasyon kaya hahalungkatin daw nila ito sa Office of the Ombudsman sa kanilang magiging investigasyon. At bukod pa sa mga Yap, nabanggit din ni Remulla kanina na papaimbestigahan na nila ang kaugnayan ni Davao Occidental Representative Claude Bautista sa Ghost Flood Control Project naman sa Davao Oriental dahil may mga alegasyon din na link siya dito. At nabanggit din si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito na nakatanggap din umano ng pera mula sa mga Diskaya ayon sa records ng AMLAC. At yan na muna latest mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. Okay, John, anong ibig sabihin nito? Habang sila ay nakasuhan na, are they suspended while the case is ongoing o tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panunungkulan sa DPWH? Sabi kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon, Corina, na eventually i-order na nila yung dismissal nitong mga DPWH officials na hinaina na nga ng reklamo ng DPWH dito sa Ombudsman. At patuloy daw sila na mag-update sa magiging daloy o proseso ng kaso dito sa Office of the Ombudsman. Corina. Maraming salamat, John Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. Mayor ng Zamboanga City nag-undercover sa opisina ng Electric Cooperative. Bakit naman kaya niya ginawa yun? Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna ngayong Huwebes sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Higit isang linggo bago ang undas ay sunod-sunod na ang inspeksyon na ikinakasa ng DOTR sa mga transport terminal. Ito'y bahagi ng paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Yan ang agenda report ni Just Ignacio live mula sa NAIA Terminal 3. So Just, kumusta na ang naging pagbisita ng DOTR? Corina, matapos inspeksyonin ng Department of Transportation ng mga bus terminals nitong nakaraang araw, ang bilang paghahanda sa undas, dito naman sa airport, umarangkada ang inspeksyon ng ahensya kanina. Handang-handa ang ating paliparan para sa undas. Ito ang sinabi ni NAIA Infrastructure Corporation General Manager Lito Alvarez kasabay ng inspeksyon ng Department of Transportation sa Ninoy Aquino International Airport. 1,350,000 passengers ang kanilang inaasahang dadagsa ngayong taon. Noong nakaraang taon ay nakapagtala ito ng 1.3 million passengers sa loob lamang ng 10 araw o katumbas yan ng 130,000 passengers kada araw. Kahit na sabihin natin ngayon, mag-carry tayo ng 1.35 million na passengers in 10 days, ay maluwag na tayo ngayon. Kasi remember, even during December peak, nagke-carry tayo ng 160 to 165,000 passengers. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-improve ng husto ang passenger experience. Ayon kay Alvarez, dito rin anya makikita ang pakikipagtulungan ng mga airlines at iba pang stakeholders. Ang on-time performance ngayon ng NAIA ay lumalampas na ng 85%. May days pa nga na 90%. So napakalaking bagay niyan. Iyan ay lampas sa global standard na 85%. May mga bagong kiosk rin ang NNIC na itinayo sa Terminal 3 kung saan layo nitong makapag-check-in na kaagad ang mga pasaherong maagang dumarating. Kanina, kasama rin ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa inspeksyon si San Miguel Corporation CEO at ultra-bilyonaryo Ramon Ang, kung saan nakita din ito ang bagong bukas na food hall sa Terminal 3. Sa current reaction po sa food hall? Ano? Current reaction sa food hall? Current? Reaction? Hindi, maganda. I mean, nakita nyo naman, di ba? Ang ayos. Maliwalas. Again, for the passengers, customers, lahat tayo. This is something na tayo may pagmalaki eh. Di ba? We're asking for a world-class airport. Unti-unti na po natin Ilang diners sa food hall naman ang kumausap at nakipaglitrato kay Ang. Nakipag-usap po tayo with some of the diners in the restaurant and they were delighted with the food hall. And reaction po? Your reaction po with that? 10 pa lang yung restaurant na nakatayo doon. Yung lugar na yun, nakaset yung 420. So, mas marami pa. Sa Terminal 3 lang po ba yun? Or pati sa other terminals? Lahat ng terminal, ganun ang gagawin. Nauna lang dito. Sa terminal? Kasi ito yung pinakamalaki. Muli namang binigyang diin ni Acting Secretary Lopez kanina na gobyerno pa rin ang may-ari ng airport. Gusto ko rin pong sabihin na ang pagmamay-ari po ng paliparan ng mga ganitong klaseng pasilidad ay nananatili po sa gobyerno. Ang operation at maintenance po ang binibigay natin sa private entity tulad ng SMC at saka NNIC. Corina, bago pa man magsagawa ng inspeksyon ng DOTR dito sa airport ngayong araw, nauna na rin ininspeksyon nitong Martes ni Acting Secretary Lopez ang Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA. Yan ay upang matiyak na malinaw ang kanilang linya ng komunikasyon sa mga eroplanong pumapasok at lumalabas sa Philippine airspace. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Just Ignacio, nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3.
Ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa Manila Police District na tiyakin ang maximum police visibility sa commercial at public areas sa lungsod. Ayon kay Mayor Isko, bilang paghahanda ito sa inaasahang pagtaas ng bilang ng krimen ngayong papalapit na ang holiday season. Inatasan ng alkalde ang MPD na mag-deploy ng karagdagang tauhan at magpatrolya, lalo na sa matataong lugar. Make sure that the directive of the Chief PNP or the PNP itself na ang mga less po natin kung po pwede nasa kalsada. Lalo na pag yung mga area of may komersyo, Binondo, Recto, Quiapo, Ermita, Malate. Inirekomenda ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang habang buhay na pagkansela sa lisensya ng lahat ng mga masasangkot sa road rage. Isa sa mga dahilan, hindi raw kasi sumisipot ang mga ito sa itinakdang pagdinig. Una, sa posibleng masampulan ng lifetime revocation ang dalawang driver mula Tarlac at Laguna. Kinumpirma ni Lacanilaw na patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng road rage na ang kalimitang dahilan ay init ng ulo lamang. Kakaibang estilo ang ginawa naman ng mayor ng Zamboanga City para alamin kung paano nire-resolba ng isang distribution utility ang mga reklamo ng kanilang mga consumer. Nag-undercover ang opisyal sa loob mismo ng opisina ng Electric Cooperative. Yan ang agenda reporting RJ Rosalado. Suot ang sombrero, dark eyeglasses, face mask at bandana. Tila naging isang undercover agent si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Pero hindi mga kriminal ang kanyang target, kundi ang Zamboanga City Electric Cooperative. Ayon kay Mayor Olaso, nais siyang personal na malaman at makita kung paano inaasikaso ng Samselco ang mga reklamo ng ilang member consumer. Mga idol, undercover ang nakikita-kina Samselco. Ay tangina yung pakisura sila tatata na dati mga bidente sa mga konstituente. Okay? So taki mga reklamo kay mga bilya kita alto. Isa si Aling Pilardi sa nakaranas ng biglaang pagtaas ng bayad sa kuryente. Mula 700 pesos, umakyat ito ng halos 1,800 pesos kaya't wala namang naidagdag na mga appliances sa kanilang bahay. Pinestran niya kami, kabindang na gayon. Basta 1.8 pakel o 1.7. So yan complain kay Putman. Si Aling Chodosya naman, umabot ng higit 3,000 pesos ang kanilang power bill mula 2,000 pesos. Pero hindi na sila nagreklamo. Elves, 500, asubi. 500? So kwanto yakel? Si aumenta 500? Imbis 2.5 lang, takit na 3 plus. 3 plus? Kabar naman aumenta pa ang mga appliances? Amo lang siyempre. Okay. So, kung sa ustedes si reklama mo ustedes? Why? Why? Porque man, yapagaya lang. Si, kaya di may anak ng tapaga. Nagulat pero na-appreciate naman ng management ng Samselco ang undercover stunt ni Mayor Olaso. Naintindihan raw ng Electric Cooperative ang magandang intensyon ng alkalde para sa mga member consumer. Bilang tugon sa request ni Mayor Olaso, dinagdagan na ng Samselco ang kanilang mga personnel na tutugon sa mga reklamo ng mga member consumer. The first time I heard that info, before our conversation, I was surprised that na ginawa ni Mayor mag-undercover. I think it's his way of trying to get first-hand info of what's happening in the city without him being recognized by the people. Pero first time kong marinig yung mayor na nag-undercover, I think it's a good initiative on his part. Magkahalong human error at defective electric meter ang sani umano ng biglaang pagtaas ng power bill ng ilang member consumer ng Samselco. Ina-adjust naman raw ng Electric Cooperative ang power bill at pinapalitan ang mga depektibong metro matapos ang kanilang isinasagawang validation. Nagtayo rin ng text hotline ang Samselco para mapabilis ang pagkalap ng mga reklamo. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
Kasunod ni Senador Risa Ontiveros, naglabas na rin ng SALN sina Senate President Tito Soto at Senator Robin Hood Padilla. Magkano kaya ang kanilang assets and liabilities? Alamin sa agenda report ni Hannah T. Isinapubliko na ni Senate President Tito Soto ang kanyang SALN. May net worth si Soto ng 188 million pesos as of June 30 this year. May assets siyang nasa 465.6 million at 335 million dito ay real properties, kabilang ang isang house and lot na nagkakahalagang 235 million. Nasa 130.4 million naman ang personal properties niya. 71 million dito ay cash at iba pang investment at 50 million naman ay para sa mga sasakyan at service vehicles. Pagdating sa liabilities, may 276.7 worth of loans ang Senate Chief. May business connections din si Soto. October 2018 nang maging shareholder at incorporator siya ng VST Production Specialists Incorporated at 2023 naman sa TVJ Productions Incorporated. 8 ang relatives ni Soto sa gobyerno. Kabilang dyan ang kanyang mga anak na si Quezon City Vice Mayor Gian Soto at MTRCB Chairperson Lala Soto. Bukod sa kanya, 3 Soto rin ang nagtatrabaho sa Senado. Mas mataas naman ang net worth ni Senator Robin Padilla kay Soto. Sa SALN ni Padilla, nasa 244 million ang kanyang net worth as of December 31, 2024. 100.5 million ang kanyang real properties, kabilang ang isang kondo na nasa 17.9 million. 143.5 naman ang kanyang personal properties, kabilang ang mga sasakyan, cash at insurance. Wala naman siyang liabilities, pero dineklara niya ang kanyang business interests sa motion picture, video production at buy and sell. May retail business interests din ang senador. 3 naman ang relatives ni Padilla sa gobyerno, kabilang ang half-brothers niyang sina Camarines Norte Governor Ricarte Padilla at Jose Panganiban Camarines Norte Mayor Casimiro Padilla IV. May isa siyang pinsang nagtatrabaho rin sa Senado. Sumatotal, 3 senador pa lang out of 24 ang naglabas ng kanilang SALN, kasunod ng mas maluwag na direktiba ng Ombudsman hinggil sa pagsasapubliko ng nasabing dokumento. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. At kapapasok lang na balita, inilabas na rin ng Senate Secretary ang SALN ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian na ngayon ang pang-4 na senador na nagsapubliko ng kanilang wealth declarations. Tulad ng Quezon City Jail, handa na rin ang Pasay City Jail sa mga posibleng makulong na opisyal na mahahatulang guilty sa flood control scandal. Sa isang inspeksyon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na handa ang pamahalaan oras na maisampa ang mga kaso laban sa mga maihahablang sospek. Matatanda ang sinabi ng kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla na target nilang isampa ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Pagtitiyak ng DILG Chief, ikukulong ang mga mapatutunayang sangkot na opisyal ng gobyerno sa ordinaryong selda na walang aircon kasama ang iba pang mga PDL. Congressman Toby Chanco, siningil daw ng taripa para sa proyektong ni-request niya kay Zaldico. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Panibagong araw, panibagong pasabog mula kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign-assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Saldico, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong in-request niya kay Nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Saldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Saldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may taripa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan yung sinasabi kong hindi chismis. First-hand information. Inalok pa raw siya ng discount nang umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Ngayon, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign-assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign-assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibenta ng proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects. No? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, wag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isapubliko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district. Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalathala yan, ibig sabihin, ang lagi kong sinasabi,
let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website yung budget ng bawat congressional district o yung budget ng bawat party list at saan dinala to, hindi totoong fully transparent kami. I mean, sila ha, wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mong ipakita? Aniya, October 13 pa nang ipanawagan niya ito sa bagong liderato ng House Committee on Appropriations. Muli na rin daw siyang sumulat kay Nueva Ecija Representative Mika Swansing patungkol dito, pero wala pa rin itong tugon sa kasalukuyan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pork Barrel 2.0. Yan ang bansag ni dating Senate President Franklin Drilon sa unprogrammed appropriation sa national budget. Bagong modus lang daw ito para makapagnakaw sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat malaman ng taong bayan na may ginagawa ang pamahalaan at seryoso ang ginagawa para po maagapan itong ang galit ng taong bayan. May dahilan at sapat na dahilan kung bakit ang galit ng taong bayan. Kawalang-hiyaan ang tawag ni dating Senate President Franklin Drilon sa rampant corruption ngayon. In-expose ng media nitong mga nakaraang buwan ang talamak na di umano'y pagsingit sa pondo ng bayan para makakuha ng kickback ang ilang mga opisyalis ng gobyerno. Dito rin lumitaw ang issue sa unprogrammed funds. I call on the Congress to abolish the unprogrammed appropriation portion of the budget. Ang unprogrammed funds ay ekstrang pera sa national budget na pwede nang gastusin kapag may excess revenue o new loans. Kadalasan, ginagamit ito ng gobyerno para sa emergency needs o unexpected expenses, gaya ng mga kalamidad o aid programs, hindi para sa regular projects na covered na ng main budget, gaya ng sa programmed funds. Pinanawagan na rin noon ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na i-abolish ang unprogrammed funds dahil sa pagiging pork barrel 2.0 nito. Dapat wala ng unprogrammed appropriation. They discovered a new way to commit anomalies, and that is using the unprogrammed appropriation. Naging pork barrel. Mismong si House Appropriations Committee Chair Mika Swansing ang nagbunyag na higit kumulang 141 billion peso worth of flood control projects mula 2023 hanggang 2024 ang na-disburse sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Hindi ito bahagi ng pagsisiyasat sa budget, kaya wala raw paraan para matuklasan kung sino ang nag-insert ng mga ito. Sa taong 2024, nasa 731 billion ang nasa unprogrammed at 450 billion dito galing sa congressional insertions. Zero-sum game ang budget insertions. Ibig sabihin, kapag malaki ang sa unprogrammed, kailangang magbawas sa iba pang items sa programmed, gaya ng mahahalagang social programs, classrooms at healthcare. Matatandaang nitong nakaraang taon na slash ang budget ng PhilHealth at 4Ps nang hindi bababa sa 50 billion pesos each. Ani Drilon, chance na raw ng kanyang former colleagues para magpaliwanag sa kanilang pagkakasangkot sa korupsyon. Wala nang takot sa batas eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka naman makukulong. So yan ang nangyayari sa atin. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na posibleng magka-issue sa BICAM sa oras na pag-usapan ng unprogrammed funds. Gusto kasi ng Kamara na i-retain ito dahil tiniyak nilang walang pork barrel sa 2026 proposed budget. Pero gusto na itong ligwakin ng Senado dahil sa sunod-sunod na issue sa budget. Sa ngayon, ang Independent Commission for Infrastructure ang isa sa mga nangunguna para alamin kung sino ang mastermind sa korupsyon. Kaya lang, wala pa itong contempt powers. Tanging ang ombudsman lang ang may kakayahang pagpanaguti ng mga sangkot na opisyal. Ngayong budget season na naman, hiling ni Soto, linisin ang pondo ng bayan. Kahit wala kaming ipasang ibang batas sa buong taon, ipasa namin na isang malinis na budget, tatakbo ng matino ang gobyerno at magiging maayos para sa mga kababayan natin. At ang buong bansa ay makikinabang.
Ang national budget ang pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa taon-taon. Pero sa gitna ng corruption issues, may light at the end of the tunnel kaya para sa ating mga Pilipino. Para sa Agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Pumalo na sa higit 5 bilyong piso ang na-freeze na assets ng AMLAC mula sa mga dawit sa flood control scandal. Nakikipag-ugnayan na rin sa kanila ang DPWH, ang Philippine Competition Commission, para mabawi ang umano'y ill-gotten wealth ng mga ito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. As of October 23, nasa 5.2 billion pesos na ang na-freeze na assets ng Anti-Money Laundering Council sa ilang dating DPWH officials, contractors at associates na subject ng 6 na freeze order mula sa Court of Appeals. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, meron na rin daw silang basbas mula sa CA na magsagawa ng bank inquiry laban sa mga ito. Dito raw malalaman kung marami nang na-withdraw na pera mula noong huling State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na naging hudyat sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Almost 2,000 bank accounts na ho ang na-freeze. Medyo matagal po yun kasi napakaraming iniimbestigahan o ini-inquire ng mga bank accounts. Ngayong araw, opisyal na nakipagkasundo ang DPWH sa AMLAC at Philippine Competition Commission para mas mapaigting ang kanilang kolaborasyon laban sa korupsyon kahit patapos na ang kasalukuyang administrasyon. Parte pa rin ito ng efforts para maibalik ang pondong nalunod sa flood control. Sa parte ng PCC, gumugulong na rin ang kanilang investigasyon sa mga napaulat na bid rigging case kaugnay sa infrastructure projects ng DPWH. For certain anti-competitive behavior such as this, bid rigging, which is considered a per se violation, the fine could be, for the first offense, minimum of 110 million. And it can go as high as 250 million, depending on circumstances involved. And that's for each offense. Maaari rin daw ma-disqualify ang mapapatunayang sangkot sa bid rigging, pati ang kanilang mga kasabwat makakasuhan din. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng petsa ang PCC kung kailan lalabas ang resolusyon sa investigasyon. Pero pagtitiyak nila, itinuturing na itong prioridad ng ahensya. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. No pay, no deal. Yan ang mensahe ng Federation of Philippine Industries sa mga sangkot sa flood control scandal na gustong makipag-plea bargain sa gobyerno. Sa programang Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si FBI Chairperson Elizabeth Lee na nauubos na ang pasensya ng mga negosyante at kailangan ng may managot sa mga palpak na infra projects. Dagdag ni Lee, tumataas ang cost of doing business sa bansa dahil sa korupsyon. You know, if no pay, no deal. If a plea bargain without restitution is really a bargain sale on corruption. So you need full restitution. You don't get to keep the money. Give it all back. Dapat may interest pa eh. Tama. Talaga. No pay, no deal. May IKEA na rin sa Northern Metro Manila. Opisyal nang binuksan ng Swedish furniture giant ang kanilang plan and order shop sa Trinoma. Dumalo sa opening ceremony si Quezon City Mayor Joy Belmonte at ilang IKEA executives. Sa naturang shop, maaaring planuhin ang dream kitchen at living room o bedroom setups. Pwede ring ipa-deliver ang mga ito sa mga bahay o pick-upin sa store. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-partner ang IKEA sa Ayala Malls. 2021 nang itinayo ng kumpanya ang flagship store sa Pasay City sa pakikipagtulungan sa SM Group ng ultra-bilyonaryong C Family. Sunshine Cruise, muling pumalag sa mga fake news tungkol sa pamilya. Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Dumagundong ang SM Mall of Asia sa handog na mall show ng Bingo Plus at International Series Philippines. Bukod sa interactive games, tampok sa event ang performance ng iba't ibang Filipino artists. Silipin natin yan sa Agenda Report ni John Manalo. Makulay, masaya at puno ng buhay. Yan ang naging eksena sa Music Hall ng SM Mall of Asia dahil sa Bingo Plus at International Series Philippines Mall Show. Inumpisahan ang unang araw ng mall show noong October 21 na napuno ng mga palaro, activity booth at live performance mula sa iba't ibang local artists. At bilang pagsuporta naman sa International Series Philippines, nag-abot ng donasyon ang Bingo Plus sa iba't ibang golf initiatives. $100,000 ang ibinigay ng Bingo Plus para sa Asian Development Tour, habang $50,000 naman ang inaabot nito sa National Golf Association of the Philippines. Para sa Bingo Plus, bahagi ito ng commitment to sports development, lalo pat unang beses gaganapin sa bansa ang International Series na mangyayari mula October 23 to 26 sa Santa Elena Golf and Country Club sa Laguna. Isa sa mga aasahang manlalaro ang Filipino professional golfer at pinakabagong Arena Plus ambassador na si Miguel Tabuena. Nauna na ring mag-courtesy call sina International Series Head Rahul Singh at Tournament Director Pat Jansen sa Philippine Sports Commission bago ang golf tournament. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. No to fake news. Muling pumalag si Sunshine Cruz sa pag-spread ng anyay ridiculous rumors tungkol sa kanyang pamilya. Sa Facebook, pinost ni Sunshine ng ilang screenshots ng mga intriga sa kanya, kabilang dito ang haka-hakang nabuntis ng boyfriend niyang si Atong ang isa niya sa mga anak. Ayon kay Sunshine, "My children and I have been supposedly pregnant, murdered, beaten, arrested, and even secretly own a mansion in a posh village. It's a testament daw to how easily people are misled, that even the smartest individuals sometimes fall for them." Pinag-aaralan na daw ng kanyang lawyer ang mga nag-post ng fake news. It's never too late, especially in love. Kaya kahit may edad na, hindi pa rin sumusuko si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na nang-meet sa kanyang The One. Sa interview sa media, inamin ng 84-year-old politician na naghahanap siya ng pwedeng pakasalan para lang may mag-aalaga sa kanya at may makakasama sa pagbiyahe. Ang kriteriya ni Singson, kahit na sino, basta maganda ang puso. Tungkol naman sa alleged relationship nila ni Jillian Ward, tinawag niya na ang issue na marites lang. Ilang pang babae ang nalink kay Singson over the years, kabilang si Yen Santos. Dati siyang kinasal kay General Francisco, with whom he has 10 children. Ilang celebrities pinuna ng mga nasunog sa DPWH sa Quezon City. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Handa raw tumayo ang isang DPWH mid-level officer bilang primary witness sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon sa source ng Billionario.com, willing si Irene Ontinco na ibunyag kung paano dinaya ang mga bidding at ipinadala ang pera sa mga benepisyaryo. Miyembro siya ng Bids and Awards Committee at nagdala umano mismo ng pera sa isang senador at ilang lokal na opisyal. Galamay din daw siya ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara para i-award ang kontrata sa mga piling contractor. Una na siyang ipinasabina ng NBI at humarap na rin sa ICI. Kasalukuyan na raw pina-finalize ang kanyang sworn affidavit.
sports news naman tayo. Looking forward si Filipino professional golfer Miguel Tabuena sa Philippine hosting ng International Series. Tampok sa torneo ang major champions at world's top players. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the International Series Philippines. World-class golf is coming to the country. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Pilipinas ang International Series. Mula October 23 to 26, magtatagisa ng golf icons na sina Dustin Johnson, Patrick Reed, Charles Schwartzel at Luis Ostosen sa Santa Elena Golf and Country Club sa Laguna. Makakasama rin nila ang pinakabagong Arena Plus Ambassador and Filipino professional golfer Miguel Tabuena. At ngayong taon, inihahandog ito ng Bingo Plus. Para kay Tabuena na isang two-time Philippine Open champion, magandang pagkakataon ang International Series Philippines para maipamalas sa mga Pilipino ang golf. I feel very proud that it's finally happening. It was a long time coming. I think it started, the talk started happening almost 2 years ago, and to be here 2 days before the International Series Philippines is a dream come true. Ikinagagalak rin daw niya na mapabilang sa Arena Plus family bilang pinakabago nitong ambassador. This is a very exciting time for not only golf fans but sports fans in general in the Philippines. You know, this is the biggest event that golf has had in the Philippines, and I'm very thankful to Bingo Plus and Arena Plus for making this possible. Looking forward na rin daw si Tabuena na makapaglaro sa Santa Elena Golf Course. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Proud businesswoman ng model na si Maria Ozawa dahil sa kanyang success sa iba't ibang lounge businesses sa Metro Manila. 10 years ago, nagbakasyon si Ozawa sa Pilipinas. Little did she know, this would be her brand new home. Na makita later ng business opportunity, hindi na siya nagpahuli and decided to take the chance. Ozawa left her previous career bilang adult film star at para sa kanya, she was lucky for having the option to leave. Sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel, nagbigay ng advice si Ozawa sa mga gusto ring mag-reinvent ng sarili. I just want to say that don't give up on yourself. Whatever people tell you, that's just words. It may hit hard, but just trust on yourself, believe in yourself, never give up, and don't look back. Like, past is a past. Past is called the past for a reason. Just build your own path and just believe in yourself, and then it will happen. Pinuna ng ilang celebrities ang naging sunog sa DPWH office sa Quezon City kahapon. Kabilang sa mga nag-react ang performer at host na si Darren Espanto. Anya sa X, ay wow, biglang nasunog. Nirepost ito ni Ann Curtis who added, paano na kaya yun? Para naman kay Ellen Adarna, the design is very Pablo Escobar. As for Edu Manzano, he posted this AI photo of him in a burned building. He said, wala na nga naman daw na damage sa dokumento. Paano raw kasi masusunog ang ghost files ng ghost projects? And that is it for my end. I'm Ferdy Salvador, sitting in for Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Ferdy Salvador. Wow. Thank you. The original. Actually, yung isa pang tawag sa ating estasyon ay Ferdilionario Channel. Ay, yun ang second option. Yun ang second option sa dami ng programa niya. Oo nga. Mula tanghali hanggang gabi. Napapanood mo ba yung nakikita mo ba yung mga post ni Edu Manzano? Isn't it nakakatawa? Oo. Di ba? What do you think? Di ba? Very witty, no? Mga parody ng mga Nepo babies at mga kontraktor. At saka kinakareer niya. Oo. So, well, just for the lighter side. The other side is, bakit ayaw nila ilabas ang SALN nila?
Bakit Naglabasa na nga. Oo nga, pero bakit tagal, parang it's no? like pulling teeth? Why? Your molars. Siguro bina-blackout pa. Nagba-blackout pa ng mga detalye. Nagre-redact sila. Oo. Pero alam mo, since the Ombudsman lifted the restrictions, no, and opened it up to the public, all of a sudden, lahat sila naglalabasan na ng SALN. Did it have to take that? Did it have to take the Ombudsman to actually order that? Or make it a little bit more, easier for the public to access the SALN? Yun lang palang kailangan gawin, tapos maglalabasan na sila ng SALN. But well and good, right? Sana sumunod yung iba. Oo, dapat lahat. Hindi pwedeng may maiiwan kung hindi sila. Iba yung tingin ng publiko sa kanila. Isa-isahin kaya natin yung mga hindi naglalabas sa SALN. Correct! Oo. O bukas meron na tayong listahan. Para bukod sa yaman at utang nila, makikita natin kung ilan yung mga kamag-anak nila sa gobyerno. Pasok din yun. Yeah. Kaya nga, iboto si Willard Chen. Pang ano? Congressman ba? Party Anong gusto mong list? posisyon? Ano lang, auditor. Alam mo kung bakit, Willard? Marami sa kanila hindi na maboboto ulit. Oo. So, maraming mababakante. Maraming mababakante. Unahin ko na yung barangay. Chance na. Chance mo yan. Naku, barangay. Pinag-usapan pa ang barangay. Okay, next time na lang yan. And it's 63 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.